Inyong lahat. Sa unang gabi ng ating Triduum, sa unang araw ng ating isang buwang pagdiriwang, tinitipon tayo hindi lamang ng ating kagustuhang magsaya at magdiwang, kundi tinitipon tayo bilang isang pamayanan, taglay ang ating iisang pananampalataya, taglay ang ating iisang debosyon sa mahal na ina, taglayang isang bahagi ng ating buhay pamayanan, walang iba kung hindi ang ating commitment. Sa pagbibigay natin ng ating sarili, umusbong ang ating pamayanan. Sa pagbibigay natin ng ating panahon, talento, kahit pa ang kayamanan, umabot sa 73 taon ang ating simbahan. Kaya sa unang araw ng ating Triduum, ano po ang siyang ibinibigay sa ating pamantayan? Ano ang siyang dapat nating matutuhan ngayong tayo'y nagkakatipon upang magdiwang? Isang bagay po, commitment. Ang ating commitment hindi lamang sa simbahan, kundi ang ating commitment sa ating pananampalataya. Mayroon pong 3 uri ng commitment na ipinapaalala ang ating mga pagbasa. Una ay ang commitment o pagsang-ayon ni Pedro kay Jesus sa ating ebanghelyo. Ano yung kanyang unang commitment? Ipinahayag ng kanyang labi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Isang uri ng commitment na hanggang labi lamang, hanggang salita lamang. Mababaw po yung commitment ni Pedro na ating natunghayan sa Ebanghelyo sapagkat alam nating lahat, matapos ang pahayag na ito ni Pedro, tatalikuran niya ang Panginoon. Madali para kay Pedro na kalimutan ang kanyang pahayag na si Jesus ang Kristo. Kaya nga po akala niya naka-jackpot siya kay Jesus dahil tama yung kanyang kasagutan. Pero anong nangyari? Tila baga kinagalitan pa siya ni Jesus dahil hindi naman niya talaga nauunawaan ang kanyang sinasang-ayunan. Hindi niya matanggap na ang Kristo, ang Mesiyas, kinakailangang magbata ng maraming hirap. Kakasabi lang ni hindi nga po niya napanindigan. Hindi napanindigan sapagkat hindi niya nauunawaan. Ito po yung uri ng commitment na hindi natin naiintindihan. Ang pangalawang uri po ng commitment ay nasa unang pagbasa. Ito po yung commitment na kung kanina hindi maunawaan, sa unang pagbasa, yung commitment na hindi kayang panindigan. Sa unang pagbasa po, ito po yung tagpo na kung saan pinagsabihan ni Yahweh ang kanyang bayan sa kanilang katigasan ng ulo. Nagalit po ang Diyos. Bakit? Sapagkat kinapos ng pagtitiwala ang kanyang bayang Israel. Ito po yung commitment na kanina hanggang labi, hanggang salita. Ito naman yung pangalawa, yung commitment na hindi bumaba sa puso. Kaya hindi kayang panindigan, hindi kayang ipaglaban. At ang pangatlong commitment po, wala po sa ating mga pagbasa. Ang pangatlong commitment na ibinibigay sa atin ay nasa kapistahang ipinagdiriwang natin. Ang kapistahan ni Santo Domingo, ang founder ng Dominican Order. Anong uri po ba yung commitment na ipinamalas ni Santo Domingo sa kanyang pamumuhay? Kanina, commitment ng labi. Pangalawa, commitment na wala sa puso. Ang pangatlo, ang commitment na may paa. May paa sapagkat nung unang panahon, ang mga pari, alam niyo sa monasteryo lamang. Ang mga pari, they are just confined not only in the monastery, but they are only confined in the sanctuary. Hindi po sila madalas lumabas. Hindi po madalas umalis. Pero kakaiba po si Santo Domingo. Mas pinili pong manatili sa labas ng monasteryo
at nagtungo sa pamilihan. Nagpunta sa iba't ibang mga lansangan. Bakit? Upang ipahayag si Jesus sa kalsada. Ito po yung commitment na kaya po niyang hindi lamang ipahayag, hindi lamang panindigan, kundi yung commitment na kaya niyang isabuhay. Bakit? Sapagkat kanyang nauunawaan, sapagkat kanyang kayang panindigan. Kaya nga po ngayon, mga minamahal ko pong mga kaparokya, ito po ang siyang itinuturo ng ating pagdiriwang. Ngayong tayo ay nagsasaya bilang ikapitong tatlong taon, no? Nabubulol ako, ikapito at tatlong taon, no? Na pagdiriwang natin ng pagkakatatag ng ating parokya. Ito po yung ibinibigay na hamon para sa atin. Yung commitment po na hindi lamang hanggang labi. Yung commitment na tatago sa puso sapagkat kayang panindigan. At panghuli yung commitment na kaya po nating isabuhay at maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nanatiling nakatayo ang simbahan, hindi lamang sa biyaya at grasya ng Panginoon. Naniniwala ako na nananatili nakatayo ang simbahan dahil sa commitment ng napakaraming tao. Dahil po sa pagbibigay ng sarili ng napakaraming parokyano ng pamayanang ito. Nanatiling buhay yung ating parokya sapagkat may mga taong handang panindigan yung kanilang nauunawaan. At dahil nauunawaan, kayang panindigan, naging madali upang maging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ikwento ko lamang po sa inyo, noong nagmi-meeting po ang PPC para po sa isang buwan nating pagdiriwang ng ating anibersaryo, isa lamang po yung aking request. Sabi ko, sana lahat ng activity natin, ibigay natin para sa mga taong mas higit ang pangangailangan sa atin. Kung meron tayong gagawing pakain, ang mas mananagana, makikinabang, yung mga parokya na hindi naaabot ng ating simbahan. Anyayahan, paalalahanan, hikayatin, kung kinakailangang puntahan, upang sila man din ay makatungo sa ating simbahan. Bakit? Bakit po ganoon ang siyang aking isip? Sapagkat para sa ganitong mga parokyano, kaya patuloy na nagiging buhay ang ating parokya. Para sa mga taong nakalimot sa simbahan, naparoon sa simbahan, ang siyang paanyaya ng ating bawat pagdiriwang ng misa. Kaya alam ninyo, no? I-flex ko lamang po, hindi po tayo mayaman. Pero kanina po natuwa ako sa isang parishioner natin. Ngayon po, sinikap natin na yung ating mga inimbitahan na bahagi ng ating bawat cluster, BEC, no? Makakatanggap ng bigas, makakatanggap ng spaghetti at sauce, makakatanggap ng gulay. No? Sabi niya, Father, napakarami nating ipamimigay. Namimigay po tayo hindi dahil marami tayong pera, dahil hindi po totoo yun. Namimigay tayo sapagkat bilang simbahan, ito po ang siyang ating unang pamantayan. Yung commitment natin saan? Sa malasakit sa ating kapwa. Siyempre, matutuwa ako bilang pari, kaming mga pari, kung yung ating bawat na anyayahan magsisimba. Given na po yata yun, kahit walang ayuda, matutuwa po kami na napapalapit ang tao sa simbahan. Pero alam po ninyo, sa pagsisimula natin ng ating triduum, isa lamang po yung panalangin ko. At ano po yung aking panalangin? Nawa maalala ng ating bawat kaparokya na sila'y hindi nakakalimutan ng ating simbahan. Nawa patuloy na maalala ng ating bawat kaparokya na sa panahon ng ating pagdiriwang, lagi silang inaanyayahan. Laging maalala ng ating bawat kaparokya na ang simbahan narito palagi upang sila'y hikayatin, upang laging maghintay sa kanilang bawat pagdating. At bilang inyong kura paroko, yun po yung panalangin ko. Yun po yung commitment ko
Hindi lamang po palalimin yung pananampalataya. Hindi lamang po padamihin ang debosyon sa mahal na birin ng Peña Francia. Kundi ang aking commitment, yung laging anyayahan ang bawat kaparokya na hindi na natin nakikita. Alam niyo, saan po ba nanggagaling ito? Ito po yung galing doon sa paalala sa akin ng Arsobispo ng Maynila. Nung ako niya tinalaga bilang kura paroko, sabi niya, maging mapagmahal na ama, maging mapagmalasakit na pastol, maging maunawain na guro ng inyong pamayanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating paghahanda, ngayong isang buwan na pagdiriwang ng ating anibersaryo bilang simbahan, yun po ang hihingin po nating biyaya. Ang biyaya na hindi lamang ipahayag ang pananampalataya gamit ang ating mga dila, kundi yung biyaya ng ating pananampalataya bumaba sa ating puso upang ating mapanindigan. Bumaba ang ating pananampalataya sa ating mga kamay at paa. Nang sa gayon, kagaya ni Santo Domingo, yung pananampalataya ating hindi lamang ipapahayag, hindi lamang ipapaalala, kundi laging ibibigay bilang isang paanyaya. Kaya aanyayahan ko po kayo, samahan po ninyo ako na magpasalamat sa Diyos sa maraming biyaya na pinagkakaloob sa ating pamayanan. Pagkatapos po ng ating misa, bagamat lugaw lamang, meron po tayong pwedeng pagsaluhan. Ipinaskil ko po doon sa aking Facebook, lahat kasama lahat. Sapagkat yun po ang bahagi ng ating commitment. Walang taga Peña Francia na maiiwanan. Walang taga Peña Francia na makakaligtaan. Walang tao na taga Peña Francia na hindi magiging kasama ng ating pamayanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin. Ang biyaya ng commitment upang ating maunawaan, upang ating mapanindigan, upang ating maisabuhay ang ating sinasampalatayanan. At pangalawa, magpasalamat tayo sa biyaya ng 73 years. Tunay na ang taong ito, hindi lamang taon ng pagdiriwang, kundi ang taong ito ay taon ng pagpapala. Kaya samahan po ninyo ako na magpasalamat sa Diyos sa maraming mga taong patuloy na gumagabay sa atin, patuloy na nagbibigay ng kanilang malasakit at alalahanin, nang sa gayon, ang bawat biyaya ay ating maibahagi, hindi lamang para sa mga taga Peña Francia, kundi ang biyaya ng pananampalataya para sa lahat. Amen.